Isang 12 anyos na babae ang lumabas ng bahay niya isang gabi dahil may nagsabi sa kanya na gusto siyang makita ng kaibigan. Sumakay siya sa kotse, akala niya simpleng lakad lang ito. Pero ang hindi niya alam, sa loob ng kotse na yon, may mga taong galit na galit sa kanya. At sa loob ng ilang oras, daranasin niya ang isa sa pinakabrutal na krimen na ginawa ng mga teenager sa Amerika. Ito ang kwento ni Shanda Sharer. Noong January 1992, tahimik lang ang buhay sa maliit na lungsod ng New Albany, Indiana. Isa itong tipikal na American town, tahimik at simple lang. Yung tipong lugar na akala ng mga tao walang mangyayaring ganitong klaseng krimen. Pero sa likod ng normal na buhay ng mga tao, may isang drama na unti-unting lumala sa pagitan ng mga teenager. At sa gitna ng drama na iyon, isang batang babae ang magiging biktima. Ang pangalan niya ay si Shanda Sharer. 12 taong gulang lang. Ayon sa mga kakilala niya, si Shanda ay masayahin, palakaibigan, at sobrang trusting. Yung tipo ng bata na mabilis magtiwala sa ibang tao. At dahil bata pa siya, hindi niya naisip na may mga taong kayang gumawa ng sobrang sama. Ang problema ay nagsimula dahil sa isang relasyon, isang love triangle. May isang teenage girl na nangangalang Amanda Heverin. Siya ay isang butch or tibo. Dating girlfriend siya ng isang mas matandang babae na si Melinda Loveless. Si Melinda ay 16 years old noon at sobrang possessive. Nang nalaman niya na si Amanda ay naging close na kay Shanda, parang may switch na nag-flip sa isip niya. Para sa kanya, inaagaw ni Shanda ang girlfriend niya. Hindi siya makamove on na wala na sila. At sa halip na tanggapin niya iyon, nagsimula siyang mag-isip ng paraan para ipahiya at parusahan si Shanda. Pero hindi siya nag-iisa. May 3 teenager pa siyang nakasama. Kasama ni Melinda ang 3 babae. Si Lori Tackett, isang teenager na may psychological problems. Tahimik siya sa school, pero ayon sa mga kakilala niya, may dark side siya. May fascination siya sa violence. At yung isa naman ay si Hope Ripe. Mas bata sa kanila, medyo unstable emotionally. At ang pang-4 ay si Tony Lawrence. Siya ang pinakamahina sa grupo. Pero kahit ganon, andun pa rin siya nung gabing yun. Ayon sa mga investigador at psychologists na nag-analyze sa kaso, sobrang chaotic ng childhood ni Melinda Loveless. Lumaki daw siya sa bahay na puno ng away, karahasan, at emotional abuse. May mga ulat na ang pamilya niya ay madalas nagkakagulo. May mga panahon na wala siyang stable na support system. At sa murang edad pa lang, nagkaroon na siya ng anger issues at violent behavior. At nang dumating ang teenage years niya, mas lalo pang lumala ang obsession niya sa relationships. Kapag iniwan siya ng partner niya, hindi niya iyong kayang tanggapin. Para sa kanya, parang betrayal iyon at kailangan gantihan. Noong gabi ng January 10, 1992, nagplano ang 4 na babae. Sumakay sila sa kotse at pumunta sila sa bahay ni Shanda. Pagdating nila sa bahay, sinabi nila kay Shanda
na gusto siyang makita ni Amanda. At dahil bata pa siya, wala siyang dahilan para magduda. Sumakay siya sa kotse, pero hindi niya alam si Melinda ay nakatago sa likod ng upuan. Habang umaandar ang sasakyan, bigla siyang lumabas at doon nagsimula ang bangungot. Dinala nila si Shanda sa isang liblib na lugar. Doon siya binugbog, pinagsasampal, pinagtawanan, pinahiya, at pinilit nilang sabihin niya kung ano ang nangyayari sa pagitan niya at ni Amanda. Umiiyak na si Shanda at takot na takot. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Ang sumunod na mga oras ay naging puro kalupitan. Nilagay nila si Shanda sa trunk ng kotse. Habang nagmamaneho sila sa gabi, naririnig nila ang iyak niya mula sa likod. Sa bawat paghinto nila, lalabas sila at aabusuhin ulit si Shanda. Binugbog, sinaksak, pinahirapan ng paulit-ulit. Sa psychology, may isang concept na tinatawag na group cruelty escalation. Kapag may isang tao na nagsimula ng violence at walang pumipigil, lalong lumalala ang ginagawa ng grupo. At iyon ang nangyari. Pagkalipas ng ilang oras, malala na ang kalagayan ni Shanda. Halos hindi na siya makagalaw. Sa halip na dalhin siya sa ospital, nagdesisyon ang grupo na tapusin na ito. Dinala nila siya sa isang remote na lugar, binuhusan ng gasolina at sinindihan. Sa forensic report, nakasaad na si Shanda ay buhay pa nang sunugin siya. At pagkatapos noon, ay dumaan pa sila sa McDo para kumain. At kinabukasan, may nakakita ng sunog na katawan sa isang rural road. Agad nagsimula ang investigasyon. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang mga kwento sa school. May mga estudyanteng nagsasabi na may mga taong nagyayabang tungkol sa nangyari. Doon nagsimulang mabuo ang puzzle ng mga pulis. At isa-isa nilang inaresto ang mga suspect. Sa korte, lahat ng 4 na babae ay nahatulan. Ang leader na si Melinda Loveless ay sinentensyahan ng 60 years in prison. Ganon din si Lori Tackett. Habang ang dalawa naman ay mas maikling sentensya dahil minor sila noong nangyari ang krimen. Lahat sila ay kalaunan ay nakalaya matapos magsilbi ng maraming taon sa kulungan. Isang bagay na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin ng mga tao. Ang kaso ni Shanda Sharer ay madalas pag-aralan ng criminology at forensic psychology. Hindi lang dahil brutal ito, kundi dahil ipinakita nito kung paano lumalala ang karahasan sa isang grupo. Yung may leader, may followers, at may galit. At may biktima na unti-unting nawawalan ng pagiging tao sa paningin ng mga salarin. Ito kadalasan nangyayari pag meron tayong hidden rage at anger na galing sa ating childhood trauma. Ang kwento ni Shanda Sharer ay hindi lang isang krimen. Isa itong paalala kung gaano kadaling maging mapanganib ang tao kapag pinagsama ang jealousy, galit at impluwensya ng maling grupo. At minsan, ang pinaka-nakakatakot na halimaw sa mundo ay hindi yung nasa horror movies. Kung hindi yung mga ordinaryong tao na piniling gumawa ng desisyon na hindi nila
mababawi.